This program is rated PG. It contains themes and scenes which may not be suitable for very young audiences. Parental guidance is advised. Be advised that the views and opinions of the hosts and guests do not reflect those of the station. Welcome to Usapang Bayan. Ako po si George Chua kasama ang aking co-host na si Rach Marquez. Pag-uusapan po natin ang iba't ibang issue na kinahaharap ng mga namumuno sa ating gobyerno at tatalakayin din po natin ang iba't iba pang pangyayari sa ating bansa. Ikinagagalak po naming makapanayam para sa gabing ito ang dating representative ng 1st District ng Surigao del Sur, Prospero Butch Pichay. Welcome to our show, Butch. Magandang gabi sa inyong dalawa at ako nagagalak naman na nandito ako sa inyong show, Usapang Bayan. Napakaraming problema ng ating bayan. Kaya palagay ko isang oras kulang yan. We can always pag-uusapan natin ay Usapang Bayan. Well, first of all, bali 3 termino na ho kayo wala sa politika, no? Medyo matagal-tagal. In those as an outsider now, looking from the outside of politics, ano naman ho ang masasabi nyo sa nangyayari sa ating bayan ngayon? Well, unang-una, talagang magulo ang ating bayan. Noon pa naman, when I was still in Congress, ang sabi ko, kailangan ayusin muna natin yung ating saligang batas. Dahil diyan nagsisimula yung gulo eh. Isipin mo naman, hybrid tayo eh. Okay lang siguro sa kotse ang hybrid, pero sa gobyerno hindi maganda ang hybrid. Isipin mo naman, presidential system tayo pero multi-party system. Ang multi-party system bagay yan sa parliamentary system of government. Kung presidential system, dapat two-party system yan. So we have to correct that. Pag hindi natin makukorek yan, kahit sinong uupo, talagang parating may usapang bayan yan. Sir, when you were still member of the Congress, you proposed the abolition of the Philippine Senate and the creation of a unicameral type of government. Parliamentary system. Yeah, parliamentary system. Exactly. Yeah, why did you propose that? Well, as I said, unang-una, yung ating saligang batas ay hybrid, no? So we have to make up our mind. Bakit gusto natin yung parliamentary system? Bakit gusto natin yung presidential system? Sa aking tingin, pag presidential system, more often than that, ang napipili natin ay yung popular, hindi yung qualified. Yung mga galing, hindi talaga yan mahalal. Why? Dahil sa galing nila, naniniwala sila na ito ang dapat gawin, hindi naman popular sa taong bayan, but they still advocate that. So, pag sa parliamentary system, syempre, ang pipiliin mo among all the members of the parliament, yung talagang may leadership. Hindi mo basta-basta pipiliin ng isang tao na walang leadership dahil doon sa parliament, siyempre, cream of the crop na yan. So, you will be able to choose the right leader. Pangalawa, doon sa parliamentary system, madali yan Pag hindi nagpe-perform ang isang prime minister, madali mong tanggalin yon with one motion to say, I move that we declare that all seats vacant, then you're going to reorganize the government. So Butch, as an outsider, no, or bilang pangkaraniwang tao, ano sa palagay mo ang pinakamatinding problema na hinaharap ng mga pangkaraniwan na tao, kagaya natin? Well, unang-una, kailangan may trabaho ang taong bayan. Meron bang trabaho ang taong bayan?
palagay ko, kung titingnan mo yung statistics, hindi masyadong tumataas yung employment figures. No? Maraming unemployed pa rin dyan. The reason naman siguro na medyo nasusustain yung economy natin dahil napang-prime ng yung tinatawag nilang cash transfer. Yung cash transfer. So, yung consumer products ay medyo nagkakaroon ng market. Because that's around 64 billion na napupunta sa tao kaagad, no? But ang pinakamahalaga ay kailangan ma-address natin yung ating power rates dahil hindi tayo competitive eh. Isipin mo, we are a signatory to the WTO at member tayo ng yung ASEAN trade relationship. Ang neighbors mo, like for example, Malaysia, 2 pesos per kilowatt hour yung kanilang electricity. Tayo 8 pesos. Sa plastic products lang at saka sa steel products, we're no longer competitive. Miski ho sa mga sasakyan, lahat nang gagaling na sa Thailand. Exactly. So, ang nakikita kong malaking problema talaga ay hindi tayo nakakapag-create ng employment dahil nga wala tayong infrastructure. Siguro ang sunod na Pangulo, dapat unahin natin ay titingnan natin yung power rates. Of course, andyan yung bureaucracy naman. Dito sa ating bansa, yung Bureau of Customs, instead na nakakatulong sa mga negosyante, nagpapahirap sa mga negosyante. Paano ho silang nagpapahirap? Ang daming requirements. Isipin mo, yung requirement ng isang negosyante, ang dami. In Hong Kong, just like in Hong Kong, mag-apply ka, gumawa ka ng isang korporasyon, mag-apply ka, punta ka sa isang opisina, the next day sabihin siya, balikan mo, tapos na. Dito, it takes 2 weeks, 3 weeks, or even months. Hindi lang ho Bureau of Customs yun. Halos lahat ng hunang ahensya ng gobyerno, marami kang panagdadaanan ng mga Totoo yan. requisito. So, kailangan, you have to re-engineer all the bureaucracies that we have, no? Sa BIR, instead na nakakatulong sa business, minsan hindi pa nakakatulong. Ang dami. Tapos, dapat yung Department of Trade and Industry, i-review rin yung ating mga pinirmahan. We are signatory to WTO. Mag-export ka kami, may produkto kami, mag-export lang kami ng juice sa Korea. They tax us 40%. So, where is the WTO? Dapat zero tariff na. At this point in time, dapat zero tariff na eh. Dapat patas ang labanan. Kung ano yung binibigay natin sa kanilang mga benepisyo, dapat ganun rin ang ibinibigay sa atin. Kasi signatory tayo ng WTO. Mabuti pa to deal with the ASEAN. Dahil dito sa ASEAN, talagang patas. Zero tariff talaga. Now, isang malaking problema naman natin, we are a country of 7,000 islands. Mag-ship ka ng isang container from Manila to Davao, mahigit $2,000 ang bayad. Mag-ship ka ng isang container from Manila to the US, it's only $1,000. So, mas mahal pa. Kaya yung mga commodities natin sa Mindanao, sa Visayas and Mindanao, medyo mataas ang presyo. At yung mga raw materials naman natin, na dadalhin natin dito sa Luzon for food processing, napakataas din ang cost. So, it's better to import. Like, for example, we have a demand for guyabano puree. It's cheaper to import from Vietnam than to buy from here. Yes. So these are the things that has to be addressed by the next administration. Transportation, Traffic. traffic, hindi lang ang traffic ngayon, air, land, and sea na eh. Kahit sa babiyahe ka from Mindanao, papalik dito, matatraffic ka. Yung mga importers ngayon, natatraffic din yung vapor. Hindi nakakadaka agad. Lalo na sa kalsada, sa commuters. These are things that we have to solve. Sir, if you were an elected public official, how would you address that matter sa Depends traffic upon the office situation? that I'll be elected. If I'll be elected congressman, I can only suggest to the executive department. Di ba? But let's say if I'm with DOTC, then I can do something. Probably within a month, I'll be able to solve the problem. Let's say if you were DOTC, ano ho ba yung magagawa nyo sa loob ng isang buwan? Okay. Yung mga pumapasok dito na sasakyan, sino yon? Yung mga naghahatid ng papaalis sa Amerika or sa ibang bansa, yung mga dumating. All you have to do is, okay, pag regional flight, malapit lang, ibig sabihin from Japan, from Korea, from
China, from Singapore. Doon na natin ilagay sa Clark. Yung ibang bansa naman, malalayo yung airport nila. Like Narita is 60 kilometers away. Heathrow is 60 kilometers away. So yung mga regional na hindi man pagod na pagod, doon maglaland. Yung dito sa Manila, ang maglaland lang dito, Long ay flights. yung mga Long intercontinental flights from Europe, from the US, sila dito maglaland. Mababawasan mo ang traffic dyan. Pangalawa, ang sanhi ng traffic ay yung mga container van. Kung ang factory mo ay sa north, doon mag-dock sa Subic. Kung ang factory mo naman ay sa south, doon sa Batangas Port mag-dock. In that way, you declog Metro Manila of traffic, mga vans, mga container vans, mga naghahatid at nagsasalubong sa airport. Actually, Ang laking bagay niyan. Malaking bagay talaga yan magagawa. Actually, maganda yung mga ideas nyo. Pero yung mga kagaya niyan, yung kung nasa norte yung planta mo at yung port na gagamitin mo, dapat Subic. Kung sa south, sa Batangas, matagal na hong nasa-suggest yan. Ang nangyayari lang ho yata, may kanya-kanyang favorite ports of entry yung mga ibang tao na kaya hindi nasusunod ho yun. Aba, kung meron kang patakaran na gano'n, susundin talaga. In other words, you Enforcement. should instill discipline in our country. Ang problema kasi dito sa ating bansa, lahat interesado everyone wants to participate in politics, you know. Kahit yung taxi driver, they are so interested in politics. You know, when I was in Japan one time, I asked a political question sa taxi driver. Alam mo, sagot ng taxi driver, you know, we in Japan, we leave it to the politicians. Trabaho lang sila. Trabaho lang sila. How about the mass transport system, sir? How would you address that? Well, we have an existing mass transport system. Okay? Meron tayong LRT, meron tayong MRT. Siguro, damihan natin yung trains, and not only that, yung routes, di ba? Right now, if you go to UP, meron maliit doon na train. Monorail yun sa taas din. So, like for example, yung mga secondary routes, pwede na yun. Light rail. Pag ganun kasi, ma-encourage yung tao sumakay sa public transport kaysa magdadala ng kotse. May napapansin ako dito sa ating bansa ngayon. Sa umaga, ang dami nang nagmumotor eh. So, one day we'll just wake up and see ourselves like Vietnam. Sa Vietnam, puno ng motorsiklo yung kalsada, kukunti lang yung sasakyan. Why? It's cheaper, it's more convenient. Why? Because the public transport is not good. So, we have to improve our public transport. Like for example, I think there was a debate between Mar Rojas and Chis Escudero about giving a monopoly to public transport, yung bus. In Hong Kong, ganun yan eh. In one area, there is a monopoly. So, na-schedule nila yung pag-alis ng bus every 5 minutes or every 1 minute or every 2 minutes. Tsaka hindi sila naghahabulan. Hindi naghahabulan, nababawasan yung traffic. I think Mar knows what he's talking about when it comes to that. So, we need to have a station break at this point. Sa aming pong pagbabalik, makakasama pa rin natin si dating representative ng 1st District ng Surigao del Sur, si Mr. Prospero Butch Pichay. Stay tuned.